Iniimbestigahan ng mga otoridad kung ang mababang pagkakabit ng kable ang dahilan ng pagsabit ng mixer truck at pagtumba ng poste sa Pasig nitong Martes. Hindi pa rin naibabalik ang internet connection sa ilang bahay at establishmento roon dahil sa nangyari. May unang balita si Darlene Kai. Biglang napatigil ang trailer truck na yan nang sumabit sa mga kable sa Sandoval Avenue, Barangay Pinagbuhatan, Pasig City tanghali noong Martes. Kita pa ang pag-alog ng mga kable sa paligid. Nakadaan naman ang trailer truck pero makalipas ang 3 oras, dumaan ang isang cement mixer truck. Hindi na nahagip sa CCTV ang sumunod na nangyari. Pero kita ang pag-alog ng mga kable sabay na putol na ang video. Sumabit ang mixer truck sa mga kable kaya tuluyang natumba ang isang poste. Nagkaroon ng problema sa kuryente pero naibalik na ito. Pero 3 araw ng problema ng mga bahay at establishmento sa Sandoval Avenue ang kawalan ng internet connection. Tulad sa printing shop na pinagtatrabahuhan ni Monique. 1.5 araw pa silang nawala ng pasok kaya bawas din daw ang sweldo. Sobrang hassle po kasi unang-una, hindi namin na-update ang customer namin. Yung iba po, nag-refund po. Yung iba naman nakaintindi kasi since emergency naman. May mga kawani na ng telephone company na nagkukumpuni sa lugar. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang opisyal na panig ng telco pero sabi ng mga nakausap naming kawani na tumangging magbigay ng pahayag sa harap ng kamera, target daw nilang tapusin ang lahat ng repairs. Ayon sa mga opisyal ng Barangay Pinagbuhatan, higit 10 na lang daw ang mga bahay at establishmentong nag-report sa kanila na wala pa ring internet connection. Iniimbestigahan na raw ng mga otoridad kung sala-salabat o mababang pagkakakabit ng mga kable ang dahilan ng insidente. Hindi muna tayo magbibigay ng mga ang permit para sa mga telcos unless na tatanggalin nila yung mga lumang kable. Makikipag-ugnayan din po kami sa Pasig LGU, siyempre para po mas mapadali po yung aming coordination para sa mga issue ng mga mabababang linya po ng kawad dito sa amin. Ito ang unang balita. Darlene Kai, GMA News.